line dito ito yung malalalim na ano. Kaya ni Jesus na ipagtanggol ang kanyang sarili. Una. Pangalawa, kaya niyang makipagdaldalan o yung katulad ng nangyayari sa kapanahunan. Kaya niyang makipagtalo kung ano siya. Kaya niyang sabihin na hindi niyo ako pwedeng galawin. Katulad ngayon, mga panahon na ito, kapag yung ma-impluensya, nagsasalita kagad oy, tatay ko si ganito ano ko si naririnig naman natin yan sa mga nahuli na nagkakasala. Pero sa Jesus iba Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya, kaya niyang makipag-debate. Kasi nga, nagkaroon na ng pagkakataon doon sa mga nauna natin binasa, si Jesus nakikipag-debate doon sa mga magagaling na eskriba, na nagulat sila sa batang-bata, 12 years old nung pinuntahan si Jesus sa templo, na napawalay doon sa kanyang mga magulang na si Jose at saka si Maria. Natagpuan siya sa templo, nangangaral at bukod doon sa nangangaral, nagulat sa kanya, sa kanyang kaalaman. Bakit pagdating dito, doon sa harap ng parang hukuman ng Sanhedrin, ang tanong na naman, bakit hindi niya ipinagtanggol? Bagamat kaya niyang gawin, bagamat kaya niyang sabihin ang mga bagay-bagay, because doon sa kanyang mission ulit. Babalik na naman ulit tayo sa kanyang ministeryo. That is the mystery na kinakailangan niyang tanggapin ang lahat para maabot niya, marating niya yung rurok ng kanyang misyon. Otherwise, hindi mararating yung misyon dahil makapangyarihan si Jesus Sabihin lang niya, magbago lahat ang isip niya, magbabago lahat yan Kaya dumating si Jesus sa lupa, may mission siya. May mission siya. Upang yung lahat ng mga nalalayo sa Diyos ay yun iilapit niya. Kaya ganun ang kanyang ginagawa na siya ay panay pagpapakumbaba. So yun ang walang kaimik-imik. Subukan kaya tayo, Kuya Men, na ganyanin tayo sa harapan ng baka isang tanong pala, yun ang mundo. sagot. Yun ang sa mundo.